Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Gandang gabi po, ito po ang latest update natin para nga po dito sa minomonitor nating sama ng panahon. Yung minomonitor nga po nating low pressure area na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, ayon nga po sa ating latest update ng Advanced Weather Forecast ng European Center. Ito po ay mataas ang tsansa na maging isang ganap na bagyo at iba yung paghahanda at pag-iingat para nga po sa mga taga Visayas dahil ayon nga po sa pinaka-latest na prediction at pag-aaral ng European Center, ito po ay posibleng tumaas ang tsansa na posibleng tumama sa parte ng Visayas at may kasunod nga po ito kaagad na posible namang tumama naman sa parte naman po ng Northern Luzon or Central Luzon. Sa ngayon nga po ay patuloy nga po na nakaka-apekto sa ating bansa yung Northeast Monsoon at yung shear line naman nakaka-apekto naman po yan sa may parte ng Cagayan Valley, habang yung ITCZ naman o yung Intertropical Convergence Zone ay patuloy na nakaka-apekto sa Metro Manila, Bicol Region hanggang dito nga po sa parte ng Palawan, Mindoro Provinces at ng Mindanao. Kaya bayang paghahanda at pag-iingat pa rin po sa ating mga kababayan dahil posible po tayong makaranas ng mga biglaang pagbuhos ng pag-ulan. Dumako na nga po tayo sa ating Advanced Weather Forecast. Dito po sa ating Advanced Weather Forecast, so bukas nga po yung low pressure area nasa labas pa rin po ng Philippine Area of Responsibility at posible po magkaroon ng panibagong low pressure area dito naman po sa may parte ng western section ng Palawan, pero as of now mababa naman ang tsansa na mag-iitong bagyo at asahan natin na magpapaulan po yan sa parte nga po ng Palawan. Pagdating naman po ng November 1, posible nga po mag-develop na bilang isang tropical depression or mahinang bagyo itong low pressure area na nasa labas ng ating bansa. At pagdating naman po ng November 2, bilang isang bagyo papasok po yan ng ating Philippine Area of Responsibility. At pagdating naman po ng November 3, so expected natin mas lalakas pa po yan habang papalapit dito nga po sa may eastern section ng Visayas. Kaya iba yung paghahanda at pag-iingat para sa ating mga kababayan. At pagdating nga po ng November 4, by November 4 makikita nga natin na ito pong bagyo na posibleng maging si bagyong Tino ay posibleng tumama po yan dito sa may parte ng Visayas and lalabas po yan sa may Rojas at pati po dito sa may parte ng Mindanao, ng Mindoro Provinces or northern portion ng Mindoro. Habang yung isang sama ng panahon ay mabubuo nga po dito naman sa eastern section ng northern Samar. So pagdating nga po ng November 5, asahan nga po natin na by November 5, tatawid nga po yung sama ng panahon na yan o yung bagyo dito nga po sa buong Kabisayan, habang yung isang bagyo naman ay mas lalakas pa. At pagdating naman po ng November 6, ito nga pong isang bagyo ay nasa eastern section ng Bicol Region. At pagdating naman po ng November 7, expected nga po natin dadaan niya sa coastal water ng Bicol Region or possible magkaroon ng landfall scenario sa parte ng Bicol Region. At pagdating naman po ng November 8, asahan nga po natin na ito po ay dediretso sa may parte ng Aurora at posibleng magkaroon ng landfall scenario. Kung mapapansin nyo nga po, yung paggalaw ng sama ng panahon ay nag-iiba dahil nga po dalawa itong posibleng mabubuo. Yung isa nga po dito sa may parte ng Visayas at yung isa naman dito po yan sa parte ng Northern Luzon. Again, inuulit ko po, ito nga po mga sama ng panahon na ating minomonitor ay mataas pa rin ang tsansa na magbago po lahat yan dahil malayo pa nga po ito
at depende pa rin po yan sa pagbugso ng ating northeast monsoon o amihan. Kaya manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman nga po natin kung ano nga ba yung magiging posibleng senaryo nitong dalawang posibleng bagyo na ating imo-monitor. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.